Correct. Doc, share ko lang sa mga mga nanonood. Mataas po yung blood pressure ko at the beginning of this year. Hindi ko alam. Since last year pa po. So, may napanood ako sa YouTube si Dr. Jason Fong. Tapos sinabi niya, pag mag-intermittent fasting, merong effect yun, nabababa yung blood pressure. So, tinry ko. So, bumaba nga yung blood pressure ko. So, hindi na ako nagte-take ng mga maintenance. Nung nagtanong ako dun sa doctor, Doc, bakit sumasakit yung ulo ko? Ganyan, yung blood pressure medicine ko, 5 milligrams of calcium blocker. Ang sabi sa akin ng doctor, ay dagdagan na natin, gawin na nating 10, hindi na gumagana yung 5. Yun ang sinabi sa akin. Since refuse ko talaga, ayokong dagdagan yung medicine, naghanap ako ng ibang ways. Paano ba bumaba yung blood pressure? So, side effect po ng intermittent fasting is I lost more than 10 pounds. So from almost 60 kilos, nasa 50, na lang ako, 51, 52, parang ganon. So, which is good for me rin kasi yung mga sinasabi nila mga tumaba during the pandemic kasi nasa bahay lang, ako po is na-opposite ko na po yun. Nabaliktad ko na po yung mga ginain ko. So, once a day lang po talaga ako kumain. Or kahit hindi once a day, basta 16 hours, hindi ako kumakain ng anything. Kahit na andyan yung anak ko kumakain ng clover, sabihin ko, pwede doon ka na lang kumain kasi gusto ko rin ng clover. Sabi ko gano'n, doon ka na lang para hindi ko makita. So talagang big sacrifice po siya and discipline. But the rewards po are madami po niya pag ginawa niyo po yung intermittent fasting. At tapos, another thing about yung blood pressure po, kasi tinanong ko si Doc, kasi nung isang araw, parang tumaas yung blood pressure ko, ganyan. Sabi niya, kulang ka sa water. So talagang tinodo ko yung salt water, as in talagang 1.5 liter. Ininom ko siya in like an hour. Tapos nung hapon yun, nag-take ulit ako ng... Grabe naman yun, Ma'am Jen. Hindi talaga tinodo ko. Hindi ko i-require yun, kasi nga, yung tama lang is 500 ml every intake. Before eating your meal at saka after 1 hour eating your meal. Oo. Hindi, pero kasi tumaas yung blood pressure ko, so maybe nagkulang talaga ako sa water. So, ang problema talaga kasi, Ma'am Jen, putulin kita. Ang problema kasi noon, kapag may problema ang kidney, sometimes hindi na ilalabas. So, nag-focus ng sobrang retention yun. So, kailangan na umiihi ka. Minsan kasi, yung mga nagtitake ng medicine at may leaky gut syndrome, nag-block na doon, tapos iinom ka pa ng asin tubig. So, hindi siya, hindi siya. Pero, so far, wala pa naman ako na, kahit na may mga dinadialysis okay pa rin naman. Kasi nga, umiihi pa sila Yeah. Umiihi pa naman ako, Doc. Tanungin niyo po yung sarili niyo kung meron mga may problem dyan sa kidney, creatinine kanina, narinig ko. Bawasan niyo muna yung animal protein o eliminate niyo muna for at least 2 to 3 months. Plant-based protein muna kayo. Okay? And kung may kayo mga synthetic drugs, kayo po mag-decide kung itutuloy niyo pa. Kasi isang sa na-discover ko, kapag may leaky gut syndrome, hindi nga po natutunaw yung synthetic drug. Nagkokos siya ng bara. Kasi wala ngang enzyme na ginawa ang Diyos to break down these foreign particles. So, nagkokos siya ng bara. Okay? Yeah. Okay. Yeah, so anyway, long story short, bumaba yung blood pressure ko and I haven't taken any blood pressure medicine for since May of this year.